Sige, padayon ta sa atong pagtuon. So, matutagyapon diri sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 29 to 30. Tapos padayon kita sa sinatawag nga repentance. 8:29 to 30. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Sa 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. So, kanisa para sa mga Christians, no? Kay kanina sulat sa the book of Romans, so ang address ini para sa mga Christians. Kay gatoon kita address ginatawag nga rightly dividing the word of truth kung asa siya na address. Kay remember nga ang nga sa mga Israelites sa kay Moses sa Mosaic Law, kuan na sila, dili sila Christians. Okay, ni appear ang Christianity nga pulong nga sa Acts chapter 11, wherein nga kana siya nagsugod ang first nga membro sa spiritual body of Christ mao si Paul. In other words nga ang gina-persecute ni Paul sang si Saul pa siya, dili to mga Christians. Okay, mo nakasagaran sa ginatudlo nga ang gina-persecute ni Saul katong si Paul nga Saul na katong Pariseo pa siya, mga Christians daw. No, dili, kato siya mga the way nga mga follower ni Jesus Christ, o masulti naton nga mga messianic believers, kay nagatuo sila nga si Jesus maong ilang Mesias, Hebrew na siya nga word, o kung ilang nga Kristo na Greek na siya nga word. So gingadlan sila nga mga the way. So mao nang gina-persecute ni Saul nga estudyante ni Gamaliel, no, nga Pariseo. Si Saul nga gintawag nga Paul later on. Sang nahimo na siya nga Christian, primero nahimo siya nga Messianic believer, kay pag-abot niya sa Damascus, dito na-meet niya si Jesus Christ, the resurrected Christ, no? The resurrected Jesus Christ. Kay tingong man lang. So dili to siya maungsikan kami nga ni-appear siya nga naadjud sa resurrected body nga niadto sa lupa, no, dili, tingog lang. At the same time, bisan pa sa pagtudlo ni Jesus Christ sa iya sa kuiba sa Saudi Arabia, may posibilidad nga tingog yapon nga resurrected Christ. Ang but lang pasabot din nga dili siya mao ang sikan coming. Kaya ang sikan coming ni Jesus Christ, manaog siya dito sa Mount of Olive. So, muna mga clarification. So, Messianic believer siya tong dito siya sa Damascus. Pag human niya anak niya, gitudloan siya 3 years sa Saudi Arabia, sa kuiba. May posibilidad nga dito siya nahimo nga Christian, nga the first membro sa spiritual body of Christ. So, dito nisugod ang Christianity. Muna nitudlo na siya hangtod nga sa Acts 11, gintawag una nga pamulong nga Christianity sa Antioch nga mga believers nga gitulaan ni Paul. So mao ning the book of Romans nga kani siya na-address siya sa mga Christians. So dili sulti nga kung unsa dra imong kwaon sa pulong sa Dios, dapat may bawan jud kung asa na siya gina-address nga mga pamulong, kag dira nimo may bawan kung anong angay nga i-apply sa kinabuhi sa mga Christians, no? Kaya Mosaic Law, dili siya para sa mga Christians. Sige, sa pagpadayon sina nga pagtuon, mag-pray ta, check sa atong kagalingon. Pasalamat sa Ginoo sa everything give thanks unto the Lord. Pagkauman na igaboy sa atong po ang pagampo. Sige, let's pray. No, mag-pray ta. Sa imo, wala na mga amahan. Salamat kayo sa mga higang natin nimo sa amuha, sa pagtigom din sa pagtuon sa mga pulong para sa among kayuhan. Asa nga na kami always in the sphere of God, the Holy Spirit, and eager to be like Christ. Nga sa pagtuon sa mga pagtulunan, Bible doctrine we call,
kag sa pagtuon niya ni kag ready for application, kag na always yielded to God the Holy Spirit. Ngani simo ginaampo namo sa ang teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit as our divine teacher, kay we are just an instrument, a mouthpiece sa pag communicate sa mga pulong, bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa imong mga pagtulunan, nga asa nga may kasiguraduhan that we have confidence and assurance nga imong pulong magadala sa mo sa eternity, nga sa imong grasya, sa imong pamagi. Kani sa imong ginadawat tanang kinapasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so kadto kita di sa Acts 13:39, okay? Acts 13:39. Okay. Kay isa kabutan dire nga ang Mosaic law dili para sa mga Christians. Kag dili sa maka-justify. Whereas nga kita we are justified by the righteousness of God. So bagabasa na ko din sa King James sa English. And by him all that believe are justified from all things, which he could not be justified by the law of Moses. Wala. So mo ng mga good works. Ang good works dili na siya makasave sa bisan kang kinsa o sa bisan kang kinsa kay sino. Dili siya makasave ang good works nga mag-earn ka in order to be saved sa imong pagpaningkamot, by doing good works. No, dili. Kay we are justified tungod sa good work ni Jesus Christ nga kita nga nagtuo lang sa iya. So we are sons of God by faith in the Lord Jesus Christ. So pinagira jud sa pagtuo. Sa tuwa pa, pag believe nimo kan Jesus Christ, you have the righteousness of God, you have the eternal life, kag naapo kay absolute righteousness. So pinaagi sa righteousness ni Jesus Christ wherein we are saved. Mao na nga by faith dina sa iya. Okay. So mao na nga kaning Romans chapter 8 verse 29 to 30, for did he foreknow, nga sa pag-review nato niya ni. Remember nga ang Diyos is omniscience. So nahibalan na niya nga daan, kung kinsa ang mutuuhay kang Jesus Christ, dili nga kung kinsa ang nag-produce of good works in order to be saved. Kay kanang good works, i-judge na siya sa great white throne judgment. Sa katapusan sa kasaysayan sa tao, at the end of human history, at the end of human history, mao ni ang great white throne judgment. Sa tuwa pa, tanan nga mga unbelievers dinhi gikan kang Adan, mga unbelievers, mabanaw na sila dinhi sa last days, sa millennium, at the end of human history. Og dinhi i-judge ang ilahang good works. Ngano nga i-judge? Para ma-save sila og dili ma-save? No. Ang i-judge dinhi sa ilaha mao ang ilahang good works versus sa good work ni Jesus Christ. Kung ang good works ba ni Jesus Christ ang makasave to everyone, or ang ilang good works sa tao makasave of their own. So walay tao nga masave sa ilahang good works, kay ang tanan makasasala. So ang production sa ilang old sin nature is sa gihapon sin na siya. Bisan gamiton pa nila ang ginatawag nga ang strength sang old sin nature, which is good, human good. Dili siya makaangay sa good works nga gihimo ni Jesus Christ. Kaya ang God the Father din na-justify sa good work ni Jesus Christ nga sa pag-offer siya ang kagalingon sa pagbayad sa ato ang mga sala. Mao ni nga production iyan ni tanan sa Dios kay kaning Romans chapter 8 verse 29 hangtod 30. Kaning foreknew, ang predestined, ang called,
nga we are justified, we are glorified, nga naa ni siya sa Oristines pasabot nga kani siya tanan iya ni siya gihimo sang Dios, siya tanan nagprovide nga ginatawag nato nga grasya. Ang ato lang mao ang pagtuo sa iya. Kay dako kayong epekto sang pagtuo. Remember nga ang pagtuo mao ang imong confidence. Ang imong confidence sa veracity, sa truth, kag sa authority of someone or of something. Mao na ang pagtuo. So dira nakasalalay sa kay Jesus Christ ang ato ang salvation, ang atong assurance, confidence no, sa iyang gihimo para sa ato ang kaluwasan. Kag bisan pa sa atong gihapon sa atong Christian way of life. Gihapon dira naga-rely kita nga dapat yielded kita to God the Holy Spirit, kag we are in a goal to be like Christ nga maturity, no? Amo na nagatuon kita Bible doctrine, tapos amo na nga ginatuo nga maaplika sa atong kinabuhi kay ato ang ginatuuhan sa tuwa pa sa pagtuon og Bible doctrine. Kung dili nimo tuuhan, dili na siya ma-apply sa among kinabuhi, dili. Para sa karon bisan sa pagluto, kung nagatuo ka nga maoning sistema sa pagluto nga lami siya ang resulta, ma-apply medyo na siya. Pero kung nagatuo ka nga dili siya lami nga ang resulta niya dili lami nga pagkaon, alangan i-apply nimo na kay nagatuo ka nga dili siya lami. So sa tuwa pa kung unsa ang principle din kapunsang imong ginatuohan, maaplikar gina sa imong kinabuhi, no? Sa to pa ang Bible doctrine nga makita sa imong kinabuhi mao na ang ang gina-aplikar. Now, kani ang pagtuon ba sa pulong sa Dios para nga mawala ang atong problema? Remember nga diri sa baba sa kalibutan, normal jud ang problema kay tungod sa ginatawag nga cosmic system, sa ginatawag nga kalibutanon. Samok jud ang kalibutan bisag unsaon nimo sa iyang kaugalingon. Mao na iyan ni siya ni Satan ang kalibutan. So kita alien kita din foreigner kita din kay nga atong citizenship is in heaven. So ang pagtuon ba sa pulong sa Dios sa ginatawag nato nga Bible doctrine para mawala atong problema? No, dili. Naadyo na permi ang problema. Normal na ang problema. Ang pagtuon sa pulong sa Dios, isa na siya kabutang nga advantage para sa ato. Remember, that is truth, ang Bible doctrine. Para lang na sa mga tinuod nga mga Christians. Mao nang nagatuon kita sa ginatawag nga moving upward sa ginatawag nga maturity, o kung super grace believer, o kung sige pa sa pagtuon nga ginatawag nga dying grace, no, logistical bravo grace, para maatubang nato ang problema. In other words, nga naa kanay solusyon sa mga problema. Mao bitaw nga nagatuon kita tungod kay para maaplikar sa atong kinabuhi. So mo nang importansya sang Bible doctrine nga sa pagtuo tapos maaplikar in every life situation. Kag remember nga ang grasya sa Dios nagauna jud sa permi sa solusyon. Wala pa ang problema, may solusyon ka na. Mao na nga sa kay Pablo, bisan ang kamatayon is dying grace. For me to live is Christ and to die is gain. Sa isa lang kabutang kung naag kita perme yielded to God the Holy Spirit, unable to be like Christ. So mo na ang point na. Now, na ako rin natawag nga Bible doctrine. Pero mao ni siyang buti pasabot nga kung magtuong kitag Bible doctrine, mao ni siyang gawas niyo. So magatuong kitag redemption, so bagay natun-an na po nato ni.
Isa ni siya nga mga relasyon sa pagtuon og salvation. Kaya ang salvation dili na nga sulti nga are you saved, no? Tapos accept mo si Christ as your personal Lord and Savior. Kung dili nga dapat sabton jud nato kung unsa ang mga pagtulunan bahin sa salvation. Pras ning redemption, reconciliation, propitiation, conviction, repentance, faith, regeneration, ning born again, forgiveness, justification, sanctification, preservation, kag glorification. So amo na dapat nga matun-an sa mga magtotoo kung nga ang kaluwasan is by faith alone in Christ alone. Kani tempa. So tanaw nato din ang ginatawag nga mga pamulong pun bahin sa ginatawag nga sa Christian life. Kani sa pagkakristohanon dapat mag-grow jud ang isa ka believer. Dili lang ginatawag nga church goer. Ato ta simbahan sa building kay Domingo ron, o kung ato ta simbahan kay Miyerkules, mga activities ba kay prayer meeting karon. No, dili. Nag-adto ka sa simbahan o kung sa church building. Well, kung bagtong kita sa ecclesia, that is local gatherings, assembly o congregation, kahal sa Hebrew, ecclesia sa Greek. Wala siya grupo sa mga believers. Buto sabot para sa atong karon sa balay lang. Ginatawag na kita nga church kay we are ginatawag nga mga na kita sa local gatherings ato Now, ang purpose niya ni mao ang pagtuon og Bible doctrine. Munang point na para magtubo kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. At the same time, mao nang buti pasabot sa sanctification. Nasulti ni Jesus Christ sa John 17 nga sanctify them in thy truth. Sa truth ang sanctification. Buti pasabot nga na set apart kita. Thy word is truth. So, kung dili pinagi sa pulong sa Dios, wala yung sanctification nga may tabo. Kaya ang sanctification is set apart. Ma-set apart kita sa kalibutanon, sa worldly nga pamaagi. Kaya sa worldly, daghan po ni doctrines din Kada lingi nimo, kada tanaw nimo, kada paminaw nimo. Mga doctrines na by hearing, mga istorya. Mo na nga dili kita makamingkil sa mga unbelievers nga dugay kaayo. Dili jud kaluwatanay. Kag tapos sa mga mata tanaw kag TV, sa mga ginahimo sa mga tao, doctrines gihapon na. Kaya lang kay mga unbelievers sila nan ang doctrine niya na mao ang cosmic system, kalibutanon nga doktrina nga mga pagtulunan. Well, ang doctrine og teaching parehas na synonyms na sila. Parehas na sila. Now, sa ato ang mga Christians, Rasning, presni din nga kanang kung bahin pa sa salvation, ang emotion never saves anyone. Dili ang emosyon, mag-imot-imot ka, dili na makasave. Kaya ang salvation is by faith alone in Christ alone. Nga feeling sorry, tapos masulti pa nga nga para sabi sa mga miyembro sa simbahan nga kung tagaan mo ko mauni mag-alaga di ko si mo no, dili mo madala ang Diyos sa kanang mga promises no, dili kag remember nga ang Diyos is all knowing.
Kay balo na siya kung unsa ang dagan sa atong kinabuhi hangtod sa kamatayon. Naibalo ana na niya tanan. Mao bitaw nga nasit niya ang ginatawag nga human history. Kaning rapture nasit na nakaibalo na siya, kita wa yun tay alamang ni ana, lalo pa kung walay pagtulunan. Kanang tribulasyon mao na continuation na siya sa promise sa Diyos sa Israel. Continuation na siya, mao na nga ang tribulation is Israel part 2 na siya. Ang iyang second coming, ang judgment seat of Christ, ang millennium, 1,000 years, ginatawag nga the kingdom of God, nga magahari si Jesus Christ as King of Kings kag Lord of Lords. Tapos ang Great White Throne Judgment, ang eternity future. Tanan na sit na sa Ginoo nga kana siya is eschatology, the future things nga mapalaabuton. So sa omniscience ng Diyos, walay maka-escape o nakakaibalo na siya sang tanan. So di mo madala ang Diyos sa imot-imot sa unsa mga promises. So pras ni karon nga ang spiritual growth nagakinanglan jud o kung nagademand siya sa ginatawag nga repentance toward human good. Ang repentance din change of mind na siya. Ang repentance metanoio or metanoia sa Greek. Bisan pa tanaw nato sa tanaw nato sa dictionary kay Merriam-Webster. Ang repentance, bisan pa tanaw ninyo sa inyong dictionary, ang repentance is change of mind. May tanong siya na, repent. Sa dictionary, change of mind. Kani siya, change of mind. Tanong siya natong brush. Change of mind. Wala na kung unsa ko ni si change of mind tungod kay sa Greek is metanoio, dili siya metamilomai. Kay ang metamilomai sa Greek is isa na sa pasabot sa regret sa Greek. Mabitaw nga sa kay Judas, dili to siya change of mind. So isa ka buti pasabot nga si Judas Iscariote dili siya save kay ang pulong da sa Greek is kanang metamilomai sa Greek, dili siya metanoio, which is change of mind. Okay, so balik ta din isa kay murag na sit siya. Okay, here we go. Okay, so sa atong ginatawag nga spiritual growth, makita ni siya sa Hebrews chapter 6 verse 1. Dili ta magpabilin nga bata sa panguna-una. So dapat mag-grow kita sa atong nga Christian life. Di nga pras karon ni sa mga bata, wa na sila kapabilin nga bata. Normally jud nga ang tao magatubo. Same gyapon sa ato nga spiritual life. Nga di kita magpabiling nga babes in Christ. Sapat ang purpose sa ato o kung ang tuyo sa Diyos sa ato nga mag-grow jud kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So sa pagtuon sang Bible doctrine kag sa pag-aplika sa aton nga kinabuhi. So kung dili mag-grow ang isa ka Christian, abnormal siya. At the same time, pasaway siya sa iyang pagkakristohanon. Isa kabutang kay wala siya sang may maaplika sa iyang Christian life. Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, word of conclusion,
living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection o kung press on to maturity. Sa New American Standard, press on to maturity o kung tinatawag nga kung sa King James is perfection. Dini sa New American Standard Bible siya maturity. So kaning perfection dili ni siya nga sinless perfection. No, dili. Kung dili ginatawag na siya nga volitional perfection. But pasabot by choice. Sa pagpili nimo nga i-aplikar ang Bible doctrine, perfect ang imuhang pag-execute sa imuhang kinabuhi. Perfect tungod kay gibase na siya sa Bible doctrine. Dili doktrina nga iya sang worldly, kundi Bible doctrine. Bisan unsa ang pagtan-aw sang uban nga tao sa imuha, kay Bible doctrine ang mong gi-aplikar, perfect na siya in the sight of God. Pero sa tao dili na siya perfect, kay ang ilang gauge, ang measurement nila ngano nga dili perfect nga pagtan-aw nila sa imuha, kay ang ilang kaugalingon. So ginabase nila ang imuhang maturity o kon application sang Bible doctrine sa ilahang pamaagi, which is worldly. Remember nga ang Diyos is perfect. So kung ma-aplikar nimo ang iyang pagtulunan, that is perfect. Mao na nga we are glorified. We are predestined to be like Christ. We are justified. Then we are glorified. Glorified in the sight of God tungod kay naa ang iyahang absolute righteousness kag ang iyang eternal life sa tuwa. Kay but pasabot sa glorification nga kung asa ang kinaiya sa Dios, dito may glorification. So let us go on unto perfection o kon maturity, press on to maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Okay. So kung tanaw naton din ang word nga repentance kani that is change of mind. Repentance kani 3341 Greek 3341. Change of mind. Change of mind. Mitano iya. Mao na sa Greek. Remember nga ang Greek is perfect na siya nga language. Mao nang gigamit sa Dios ang Greek. So wala niya gingamit ang English kay kani siyang Bible nato nga kung English man na siya, mga translated na siya. Kung ano man siya nga language na karon, translated na siya. Kaya ang original nga lingwahe sa New Testament is Greek. Muna nga kung magtuon kitag canonicity, kung wala nakatuon og Greek si Peter, dili acceptable ang iyang mga letters. At the same time, kung pagani siya, short kayo siya. Nga questionable siya, bisan ang subong ang first kag second Peter, kag bisan ang first, second, third John, questionable siya. So, sa grasya sa Diyos, nakaibalo si Peter sang Greek, kag nakasulat siya og first kag second Peter, nga Greek. Remember si Pedro, Galilean na siya. So sa iyang pagka-Galilean, ang iyang expertise naa sa pangisda. Wala ba yung manok si Peter? Si Pedro wala na siya manok. Nga kanang ilang ginapadayag karon sa ilang sikta nga si Peter ang manok ni San Pedro. Wala manok si San Pedro. Wala. Ang iyang expertise na pangisda. So kumbaga pa sa profession o kung by education, si Pedro hina siya.
pero aktibo. Hina siya si Pedro. Pero aktibo siya. Pero kung bahin sa pangisda, dira siya expert. Doctorate na si Peter sa pangisda. So, ang point nila nga walay manok si Pedro. Si Pedro. Now, dili po pasabot diri nga bayaan na nato ang elementary teaching about the Christ o kung doctrine sa Greek sa King James, principles of the doctrine of Christ. Dili nagatuon kita doctrines by doctrines. But pasabot nga nag-earn kita Bible doctrine, biblical truths. Kung halos pa lang may bawa nato na tanan. Kay mauna ang maaplikar sa ato ang kinabuhi. Now, kay nga naman nga ang spiritual growth demand repentance toward human good. Kay ang human good is dead sa palisiya kag sa plano sa Dios. Remember nga nagatuon kita sang divine good. So lahi ang human good, production na siya, strength na siya sang old sin nature. Kag dili na lahi siya sa Dios nga pamaagi nga ginatawag nga divine good. Kay ang divine good naga-function ka nga naa yielded to God the Holy Spirit. So ang imong ginahimo tanan is divine good. Tungod sang Bible doctrine nga gina-apply sa ato ang kinabuhi. Halimbawa ron, nagatrabaho ka din na, kung unsa imong trabaho, galaba ka, nagapanilig, naka sa opisina, kung unsa bag, eskwela, unsa man nga klase nga mga trabaho. Pero yielded to God the Holy Spirit ka, kag gina-apply pero ang Bible doctrine nga ginatawag nga sa imong lifestyle. So kana siya is divine good. Pero kung maghimo og sala, bisan pa unsa pa nang good din nga nagahatag ka og tabang sa uban o ginabuligan nimong uban din na, still kana siya is human good. Kay production siya sang old sin nature nga naa sa pagpakasala. So ibang divine good o iba po ang human good. Kaya ang human good is dead works nga dina sa kalibutanon nga pamagi. Mao na nga sa mga unbelievers, bisang unsa ka good ang ilang ginahimo, patay na siya sa ubangan sa Dios. Kana siya is production sang human good. Unbeliever siya eh. So di siya nabilong sa family of God. Dili siya kabahin sa pamilya sa Dios. Dili siya kabahin sa spiritual body of Christ. So bisan unsaon niya nga good works in order to be saved, that is patay sa atubangan sa Dios. So kana siya nga judgment. Mahitabo na siya sa great white throne judgment dinhi sa end of human history. So kung unsa man din na nga ihukman sa Bible nga sulti ang ato ang mga works, iba ang judgment sang good works sa mga Christians kay na-address sa judgment seat of Christ. So ang good works din na nga naay ginatawag nga reward para na sa mga Christians nga good works o kon bad. Tungod kay save ka na. So ang judgment sa mga Christians nga tinuod, mao ang rewarding, dili nga para dili ma-save, no rewarding. Kay ang judgment sa mga unbelievers, dili sa rewarding, kundi for salvation. Mao bitaw nga mga unbelievers sige paningkamot sa paghimo og good works na kana sa human good para ma-save. Dili siya rewarding. Kay kana siyang ilang ginimo is for salvation sa ilahang pamaagi. So ang judgment nila is naa sa great white throne judgment nga dili sila saved. Kay kanang paghimo nila og good works in order to be saved, kana siya ibaki na siya or itangdi na siya
sa good works ni Jesus Christ nga asa nga ang God the Father was satisfied. Nga nagbayad si Jesus Christ sa atong mga sala, and God the Father was satisfied sadtong 30 AD. Kausala na, wala na, dili na siya repeatable. Dili na si Jesus Christ mo bayad pag-usap, kay isara na. Bisan unsa pa, kausara na. So, ang human God, which nga production sang old sin nature, nabahay na siya sa arrogance o pagka-arrogante o pagka-hambog, boasting. Makita sa Ephesians chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. Not of works, o not as a result of works, plural works, but pasabot nga ni the totality of all, unsa man klase na siya nga works, lest any man should boast, that no one should boast. Not of works. Munang salvation is not of our own works, that no one should boast. Dili is acceptable sa God the Father. Mao na ang tanan nga paras na karon sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. He foreknew, he predestined, he called, he justified, he glorified. Iya tanan sa Dios nga pamaagi na. Orestens, siya tanan pangtilyar aksyon kay isa lang. Mo na tawag nga grasya, wa jud tay ato. Kita ni tuo lang, no? Nga he foreknew, he predestined us to be like Christ, to conform to the image of His Son. Muna para lang sa ato ang mga Christians, mga tinuod nga Christians. He called nga we are positive, nag-response kita sa iya nga calling by believing lang, by faith alone. Tapos he justified, siya gyapon ang nag-justify sa ato. Muna nga nakitay absolute righteousness kag eternal life, duwa sa essence of God ang gi-impute niya sa ato. Then he glorified us, kay nga naman because we have the essence of God nga absolute righteousness kag eternal life. So wala yun ito not as a result of works, that no one should boast. Bisan man din sa Romans chapter 4 verse 2. Gina-compare ang King James kag ang New American Standard Bible. Romans chapter 4 verse 2. For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory. Sa to pa, he has something to boast about, but not before God. So, kung di na sa works, kay si Abraham was justified by God. Pero dili sa tubangan sa Dios. nga sa iyang kaugalingon nga na siya ginatawag nga gintawag siya nga o counted for him unto him for righteousness ay ang gihimo. No, dili din nga pamagi kay kung tinuod man yung nga na-justified siya by works. Pero sa tubangan sa Dios dili pwede na, but not before God. Pero dili siya na-justified by works. Kung ato ni siya tanawon, he was not justified by works nga pag-offer niya kay Isaac. Nga sa verse 3, sulti nini, sa Romans chapter 4 verse 3. For what said the scripture? Unsang gisulti sa scripture sa Old Testament? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Ang object of his faith mao ang nakahatag sa iya og kung he was counted
for righteousness. So dili acceptable ang good works ni Abraham nga asa nga nahimo siya nga righteous in the sight of God. He believed God, mauna ang nga nahimo siya nga righteous sa tubangan sa Dios. Ang buti pasabot din nga wala joy good works sa human side o kung human viewpoint o something man nga sa human nga pamaagi nga acceptable sa God the Father. Wala. Bisan unsa pa nimo kasimba, bisan unsa pa nakadako imong Bible, bisan unsa pa na nimo ka memorize from Genesis down to Revelation. As long nga di ka nito kan Jesus Christ, it is not acceptable in order to be saved. Dili. Bisan unsa ta nimo ka ritual dira nga murag holy balaan nga pamaagi nga hinay istorya unsa ba nina di mo na madala, dili kay nasit na tanan sa Dios nga salvation is by faith alone in Christ alone. Mo nang ang human good is never acceptable to God, never jud, unless nga di ka mo rely o pinagi sa pagtuo sa pagtulunan. Makita naton sa Isaiah chapter 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Sila nga sa New American Standard, for all of us have become like one who is unclean. Everyone, for all of us, all of us, we are all as unclean. Tanan, and all our righteous deeds are like a filthy garment. Ang tanan natong righteous deeds, mga matarong nga binuhatan, do sama sa pinakahigko nga trapo. Kung unsa man nga trapo nga mahigko nga imong nahibawaan, pinakahigko pa din na kani siya nga trapo. So ang ato ang righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf. So kanang dahon paglayaan na wala na, mawala na siya. And our iniquities like the wind have taken us away. So wala joy pulos sa atubangan sa Dios. Wala. Ang atong righteousness pinakahugaw na sa tubangan sa Dios. Unsa may righteousness sa tao nga ma-produce niya nga dili hugaw sa tubangan sa Dios? Wala. Pinakahugaw jud ang ato ang righteousness. Bisag unsap na nimo sig atong simbahan nga unsa na kanang ang pinilo, ang piko, unsa ba nina nga sa una-una acceptable sa God the Father? Wala, dili. Kaya kung masulti kitag biblical jud, di man mao ning attire sa tuaron. Ang ato ang attire sa Bible, dili. Ang attire ni sa Bible, iba man. Ang ilang sanina sa una nga panahon nga sa tanaw nato bisan mag-end pa sa 96 AD nga pag-complete si Canon of Scriptures, gagisulat ang the last book ni John nga maong the book of Revelation. Kuan ang ilang attire sa pag sanina iba. So sa tuwa pa nga tuwa day pag sanina ron nga sige tag unsa man pinakanindot din na dili sa acceptable kay lahi man ang atong sanina kay sa Bible itself kung magsulti kita nga biblical yun kanang literal no iba mo nang ang dili yun maglahi mao yun ang pagtulunan muna daangay ang maaplika sa ato ang kinabuhi. So all our righteous deeds are like a filthy rag. Hugaw jud sa tubangan sa Dios. Mo na nga dili acceptable ang ato ang good. Mo gitawag siya nga human good kay production sa sang old sin nature. So dili siya acceptable to God. Kay nga
ngano nga human good nga dili acceptable kay naa kitay old sin nature. Ang tao nga mga unbelievers dili wala yun ay chance nga maka-produce sila og divine good. Mayo kita nga mga Christians nga tinuon kay maka-produce kitag divine good kay ngano kay we have the Holy Spirit in us. Ang divine good para lang na sa tuwa nga mga Christians. Pero sa mga believers, dili jud. So gisulti ni Isaiah tungod kay sa Old Testament pod dili sila indwelt by God the Holy Spirit. Dili sila indwelt by God the Holy Spirit. Mao ning question din nga ang Mosaic Law dili maka-provide of God the Holy Spirit o dili. Tanaw na nato ni sa Galatians chapter 3 verse 2. May tanaw sa nato. Galatians chapter 3 verse 2. Okay, Galatians chapter 3 verse 2. This only would I learn of you. Receive ye the Holy Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Pagtuo ra jud. Sulti niya mabuang-buang ka mo. Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Sa old sin nature? Muna sulti ni Pablo sa verse 4, have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain. So makareceive kita sa Holy Spirit by believing the Lord Jesus Christ. We are indwelt by God the Holy Spirit. We are sealed by God the Holy Spirit. Kaya dani manggod sa Isaiah, dili sila indwelt sa God the Holy Spirit. Dili. Mao na nga perti ilang paningkamot nga maka o kon sa pikas nga bahin nga ang ilang ang ilahang nga nasa ila maulang ang old sin nature. So perti ilang paningkamot yun sa ilahang pagka-believer of the Lord Jesus Christ. Kaya dili man sila Christians. Mao na nga daw nagakuan ko paglitok ba. Kaya dili sila Christians. Kaya ang Christians naa sa kay Paul nga pamagi. Sa kay Paul, the first member sa spiritual body of Christ o kung sa Christianity. So human good will not save man. Ang human good. Makita natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang human good will not save. Will not save man. Anyone. Man. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves. So you are saved through faith. Mean to say, the object of your faith, dira ka ma-save. And not that of yourselves. It is the gift of God. So, dili sa imong tawano nga pamagi, kung dili, ang salvation is the gift of God. Walay bayad. Kaya nga naman, nga sa pagtuon nato redemption, ang nagbayad mao si Jesus Christ. Libre. Not as a result of works, that no one should boast. So dili sa ato ang tawhanon nga buhat, that no one should boast. Wala gyud tay ikambog sa ato nga pamagi. Wala. So sa Dios na ang tanan. Siya tanan nag-provide sa mga kinanglanon nato. Salvation hangtod sa eternity. Unbelievers, human good will be judged. Now, here it comes. Revelation chapter 20. Nga ang human good sa mga unbelievers, human good maginilaha, di man yun na divine good, will be judged. Mao na yung mga tao nga mga unbelievers
sa mali nila nga sa wala nila sa pagtuo kan Jesus Christ for salvation. Nga nagkapaningkamot pa dyan na sila good works para ma-save. Mao nang ila. So ang good works nila i-judge na nga sulti nga for their own salvation, i-judge na siya. Pras ni sa verse 11, chapter 20 verse 11. Kay asa i-judge ang ilang good works sa great white throne. Dito i-judge ang ilang good works sa verse 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, sa verse 12, small and great. Tanan, tiguang, bata, mayaman, pobre, unsa pa din na, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. I-judge niya ang ilang works versus sa work ni Jesus Christ. Kay kani ilang works, di yun ni siya makasave bisan unsa klaseng good works na ila. Itang din siya kang Jesus Christ. Sa verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell will cast into the lake of fire. This is the second death. So wala yun may masave sa ila din wala sa kani nga mga unbelievers. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya hindi man yun makita ang ilang pangalan, kay na-blotted man, na-erase ng ilang pangalan sa book of life. Kaya ang ilang good works, human good, is nothing dina sa Diyos, dili acceptable sa Diyos. Kaya ang good works lang nga na-accept, which is acceptable to God, na He was propitiated, He was satisfied, is the work of the Lord Jesus Christ. Mao nang atong salvation nakasalalay kang Jesus Christ by faith alone in Christ alone. Da nakasalalay nga ato ang salvation. Kay wa man jud tay ato wala. Unsa kung saon pa. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mo tong pangutana sa sundalo nga sa Acts 16 ano na sa the book of Acts nga unsa iyang himon para siya ma-save. Unsa sulti ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nga paglinog ato, no? 16:31, paglinog ato, pagtanaw niya nga ang jail na-open ang gate sang prisuhan, mag-suicide dayon siya. Tanaw nato ni sa Acts 16:31. Okay. Nga sa verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened. Nabri kay natarog man ang piltahan, so nag-abri mga piltahan, and everyone's band were lost. Sa 27, and the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. So abis ang kanang prison guard, nakabuhi ang mga ang mga na priso, sila ni Paul. So mag-suicide dayon siya. Kay mao nang ilang obligasyon Kay kung dili siya mag-suicide, patyon man sa gyapon sa hari, kay ngano nakabuhi ang mga priso.
Kuya no? So, mag-suicide siya. So, sulti din sa verse 28. But Paul cried with a loud voice. Singgit si Paul nga sa paghibi, saying, do thyself no harm, for we are all here. Ayaw pag-suicide. Nakakabit din eh. Wala kami ni nagtakas. Wala kami ni sibat. Naami din eh. So, sa 29, verse 29, then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. So, tako iyang pasalamat. Nikurog yun siya sa pagkita niya nga naalang ang tanan. So, dili siya patyon sang hari. Kay ilang obligasyon na. So, sa 30, and brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? So, ang iya dayon nga kabalaka, mao ang iyang kaluwasan. Unsa sulti sa 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And thy house, tungod kay, sa 32, nag-Bible study ni sila sa ilang balay. No, sa pagpadayon sini 32, 33 ana, ug ang iyang pamilya, mga sinakpan po niya sa iyang pamilya, nagtuo pod. So dili po ni pakyawan nga tungod kay ni-believe siya, pati iyang asawa, iyang mga anak, mga sulugoon na safe pod. No, nag-Bible study sila sa ilang balay, ug ang iyang asawa, iyang mga anak, iyang mga sulugoon nituo pod. Mao na nga anday house. Anday house kay nakita sa Dios nga mutuo pod ang iyahang sinakpan sa pamilya. Remember nga kaning the book of Acts, si Luke ani ang nagsulat. Si Lucas, the only Gentile nga nagsulat sa Bible. Kanang the book of Luke, kag kaning the book of Acts. Kay luwas sa kay Lucas, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, mga kuan na sila, mga Israelites. Si Lucas lang jud ang Gentile ang nagsulat. And thy house. So amo ning istorya ni Lucas nga nahitabo jud sa prison guard. So ang unbelievers nga human God will be judged. Wala joy chance sa mga unbelievers. Pero kita i-judge gihapon. Pero ang judgment nato dili sa great white throne judgment katong sa chapter 20 verse 11 sa Revelation. Ang atong judgment naa dinhi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Naa sa judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So dili kita i-judge nga sa atong good works nga para i-save ba in order to be saved or not to be saved. No, dili. Ang good works na ay ang atong nga judgment is for rewarding. Kung ang imo bang ang good works is divine good, then rewardable na siya. Pero pag human good nga nag-operate sa old nature, then dili na siya rewardable. Wala siya reward. Sa chapter 5 verse 10. And we, remember nga may word din na nga we. Sa to pa appeal din ni si Paul. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Before the judgment seat of Christ. Dili siya sa great white throne judgment sa verse 11 sang Revelation chapter 20. Ang atong judgment is na sa judgment seat of Christ. Ang Greek ni ani is bima of Christ. Bima. Do sa athlete god nga rewarding. May time pa. Mungwaon ta ni erase. Bima. Do pras ko daning judgment. So ang judgment nato din niyo sa bima seat marag ana nga ang first
second, third. Mao ning atong judgment. Tanan nato di sa photos daw. So, mao na yung judgment nato kani dina. Sa tuwa pa, samtang nagahulat kita sa rapture. Mao ni atong ginahulat, rapture. Pag rapture nan bima seat judgment dayon kita. No, pag rapture ni sulod ang tribulation, samtang naay tribulation dinhi sa ginatawag nga Jacob's trouble dinhi sa earth, naa kita sa kahawaan, ginajudge kita for rewarding. Mao nang ato ang judgment for rewarding na siya. Kung ang Bible doctrine bagi aplika nimo sa imong kinabuhi, o kung nagka-mature ka ba, moving upward sa imong maturity by learning Bible doctrine tapos gina-apply sa kinabuhi, non-rewardable na siya. Nga yielded ka to God the Holy Spirit. Pero pag naa sa old sin nature, dili na siya rewardable. No, dili. Okay. So, naa kita sa Great White Throne Judgment. Mo nang pulong din nga appeal si Pablo. Sa appeal siya Pablo sa Bema Seat Judgment. Pero dito sa Revelation chapter 20 nga sa Great White Throne Judgment, dili to mga unbelievers to sila. So dili appeal si Pablo. Now, morning production nato nga ginbase siya sa building materials kaning 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. Sa tuwa pa, kung gold, silver, kag precious stones, non-rewardable na. Meaning to say, nga yielded to God the Holy Spirit ka, tapos nag-grow ka in the knowledge of the Lord Jesus Christ. No. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pero pag stone, wood, and hay, straw, wood, hay, and straw, kana siya is not rewardable, kay naa ka yielded to the old sin nature. Pero bisan pa dili ka rewardable, still save ka. Para na sa verse 15, 1 Corinthians chapter 3 verse 15, if any man's work is burned up tungod kay dili siya rewardable ang iyang production, he shall suffer loss. Di siya wala sa reward, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, so as through fire. Save yapon siya, pero wala siya reward nga madawat. Kumbaga pa sa Olympic, athlete siya, part siya sa game, sa mga games, pero wala siya reward nga nadawat. Wala. Kaning reward para lang sa mga Christians. Kaysa sa Great White Throne Judgment, walay reward din na. Kaya kana siya are mga unbelievers. Okay? So, dinita sa matapos sa atong pagtuon karon. No? So, mag-pray ta. Salamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga igang ginatay nimo sa pagtuon, keeping moving on to be like Christ. Nga sa imong grasya, sa imong pamagi. Ani salamat yun sa teaching ministry ka confirmation of the Holy Spirit as a divine teacher. Siya Ginoo giving us spiritual IQ ka spiritual understanding. Sa being dependent sa imong things, good Father in heaven. Kag sumong Ginoo sa mga confidence kag assurance Ginoo hangtod sa eternity. Tungod sa imong mga pagtulunan below din in our soul. Gani sa imong grasya, sa imong pamagi, ginapasalamatan tanan sa gihapon sa imong ginadangop. Pinagis ka ng Jesus Christ. Amen.